Hey guys, update tayo sa bagong nilalaro natin itong si Steel Farming Game or yung dating sinasabi nila ang pagbabalik ni Gold Farm. So tapos naman yung ni-review natin tungkol sa unang review natin kanina. Today yung sa red flags, iba diniscuss natin. Ano pa ba? Ngayon i-discuss natin kung paano yung pag-top up at pag-withdraw. Okay, so first tap nyo lang po yung plus sign and then tap nyo po yung 100. Pag 100 yung gusto nyo pong i-top up. Nag-top up na kasi tayo kanina pero wala tayong video. So may mga nag-request ng mga katropa natin. So lagay lang natin yung GCash number natin. Next natin. And then login lang tayo sa ating GCash. I-blur ko na lang guys . Yung land kasi nabibili natin 103 ang presyo. 100 lang yung na-top up natin kanina. So kailangan nating dagdagan. I-send natin. Wait lang natin yung confirmation. Okay, so check natin kung dumating na. Yung link natin guys, bit.ly/farmerp2e or link ng description. Link na sa description din ng ating video at sa comment section nakapin na rin po dyan. Pasok ulit tayo. Ayun, dumating na rin. Congratulations, happy to accept. Tap natin. Okay, so 200 na. Paano bumili ng land? Kasi kulang yung land natin. May pambili na tayo ng crop. Paano bumili ng crop? Tap nyo lang po yung shop. Ayan, tapos bibili na kayo ng wheat, ng corn, or ng eggplant. Ang mga income nila guys magkakaiba. Pero so far, ang i-discuss lang natin dito is yung pinakamura. Katulad na itong wheat. Or itong 0.02 na lang. Ang income niya is 3.78. Sa eggplant, 0.02 din pero 3.78 din ang income. Malaki rin guys. So kung halos naglalaro sa kwentahin natin, magkano kitahan? 0.02 times 10. Maliit no? Gawin natin 100. 0.02 times 100. 2 yung kanyang yield. Hindi lang kasi ang kanyang profit is ito yung 0.02 dun sa corn, 3.78. So, mahigit 100x yung kanyang kita. Medyo malaki-laki rin. Imagine kung ang inyong investment or na-upgrade nyo, iniisip kasi ng iba, malaki ang kita, malaki ang yield. Oo, kung mag-upgrade ka. Pero kung aasa ka lang dito sa 0.02, pwede naman, ang kita niya is 3.78 every 9 hours ang kikitahin mo. Hindi naman porke meron kang crops dito, itatanim mo, malaki na. Let's say for example, scale up natin, gawin natin times 10 or times 100 yung kaya nyong i-invest. Hindi ganun kadali yun guys, kasi kailangan mong mag-upgrade ng land. Kailangan mo rin mag-upgrade ng crops and at the same time, bumili ng farming land. So, although malaki ang yield, malaki rin ang investment. So, parang pumapantay lang din. So, nakikita kasi ng iba, yung laki lang ng kitahan sabihin nila too good to be true. Hindi rin, kasi malaki rin yung kailangan mong ilabas sa pag-upgrade ng land. Okay, may babayaran ka rin sa upgrade ng land, sa block land pa lang, may presyo na yan. Okay, tapos, ito, demo na lang natin, no? So, bibili tayo ng land. Kailangan, pag nagtanim kayo, may land na po kayo. Okay, bilhin natin yung isa. Ayan, so nabili na natin. So, nagbawas, 97 na siya. Ngayon, kung gusto nating itanim, tap lang natin yung land. Ayan, tapos meron yung 4. So, ayaw nating itanim yan. Gusto nating bumili ng mas mahal ng konti. Itong corn. Ayan, 0.02 na may yield na 3.78. Kaso nga lang, medyo mura since kasya naman yung budget natin. Golden God na lang guys. Ang kanyang income is 104 pesos. Every 9 hours, 0.6. Bilhin natin to. So, itap natin yung may 96 pesos tayo, no? So, hindi rin, isa lang ang pwede nating maitatanim dyan. So, kahit bumili ka ng maraming seeds, eto, wag nyong gagawin. Wag kayong bibili ng maraming seeds kung wala naman kayong land na pagtataniman. Sayang lang. So, eventually, kailangan mong bumili ng land para may itanim mo yung binili mo. Baka kasi yung iba, isagad nila ng maraming seeds Hindi, isa lang yung bibili natin. Sa 0.06, sure natin. Ayan, so nabili natin. Ngayon, itatanim natin yon. Tap natin. Naku, insufficient gold coins na. Ba't ganun? I-reload lang natin. Katulad nun, ang tinap natin na golden god is ito. So, kailangan itatanim mo lang din yan sa golden land. Hindi mo siya pwedeng itanim yung golden sa golden god
na 0.06, hindi mo siya pwedeng itanim dito sa binili mo na ang price lang na land is 103 pesos. Ang pwede mo lang itanim dun sa 103 pesos na land mo is ito, wheat, corn, at eggplant. Yun lang. So useless, di ba? So at least alam nyo na kung anong iiwasan. So ano pa? So hindi pwedeng gawin yon. So ang daming mga discrepancy na pwedeng magkamali ang user na kung saan sayang ang kanyang pera pero pinagkakitaan na siya dun pa lang ng platform. So it's a good thing na meron tong video na to para at least alam nyo kung ano na yung iiwasan, ano na yung gagawin. So since hindi pwede, golden toad di rin pwede kasi para sa mga amethyst land dyan, black land. So pwede lang tayong magtanim ng wheat, corn at egg. Hindi rin pwede kasi sa corn red plant ang kailangan dun eh. Red na land. So wheat lang ang pwede natin itanim dun guys. So kahit pala pwedeng sige, sampulan natin. Bibili tayo ng 0.02 na corn. Total 0.02 lang naman for the sake of this video tutorial lang. So nabili na natin, so itatanim natin yung 0.02. Wala din, hindi siya lumalabas. Magpapakita lang yan yung mga nabili natin na crop na yan kapag may equivalent na siya dun sa land na ilalagay natin. Pag na-upgrade natin yung land. Paano mag-upgrade ng land? So upgrade natin. Kunyari, ang pwede natin itanim dun sa binili natin na 103 pesos na land is yung wheat. Na ang kanyang yield lang is 1.2. Yun lang ang pwede mong bilhin. So, kahit meron tayo ilang grid to, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 18, 24, 36. So, 36 pesos ang pwedeng kitahin ng crop na itatanim mo. Pero kailangan mong bumili ng 103 na land. So, ganun yung cycle niyan guys. Ganun yung psychology niyan. Hindi ka basta-basta kikita ng ganun kataas na yield na wala kang pagtataniman. So magaling din yung developer guys kahit pa paano. Okay, so upgrade natin yung land natin. Magkano ba ang red land? Upgrade to red land. Okay, crop increase by 500% and red land. Kaso 220 ang gold coins na kailangan natin dun guys. So kulang na naman tayo. So eventually magta-top up tayo niyan. So ganun yung gagawin nyo guys. So kung gusto nyo magtanim ng mas mataas na crop, mag-upgrade ka ng land. Kailangan mo ng red land. At yung red land worth 220 pesos. Magkano ang kikitahin ng red land? Yung 0.02 na mabibili mo na corn is 3.78 ang mabibili niya na ang magiging income niya. Kung ma-perfect mo yan, itong buong grid na yan, malaki yung kanyang return. Malaki rin yung gastos mo. Ayan. Okay, so since ang nabili lang natin, for the sake of this video lang guys, at least may idea kayo kung ano yung i-expect nyo dun sa platform, sa farming. Alam nyo na yung iiwasan, alam nyo na yung bibilhin, alam nyo na yung gagawin. So top natin, since wala tayong choice kundi itanim yung wheat. Ayan. So paano itanim? I-drag nyo lang yan. Ayan. Itap nyo, tapos hilain nyo, i-drag nyo, itanim nyo dun sa crop nyo na yan. Okay, so kailan aanihin? Okay, ayan. So after 8 hours yung isa, yung isa naman after 9 hours. Kasi kanina nagtanim tayo eh. So, mag-upgrade tayo for sure ng land, gawin nating red land para mas mataas yung kanyang kikitahin. Yun yung magiging balance din naman yung game na to, hindi basta-basta. Okay, hindi ka basta-basta mag-earn ng ganun kalaki dito na hindi nag-i-invest. Kaya kung ayaw mo mag-invest, punta ka dito. Dito ka magbakasakali sa mga mini-app nila, sa game nila. Na kailangan mo rito ng 200 coins yata eh. Kasi pag tinap natin to, sasabihin, you need to carry more than 200 gold kasi para sigurado gawin nyo 210 yung coins na itatop up nyo. Para sigurado gawin nyo na 300 yung coins na itatop up nyo dyan. Okay, ano pa yung pwede natin i-discuss? So far na-discuss na natin, no? Yun lang yung pwede natin i-discuss sa ngayon. Sa withdrawal guys, tap nyo lang po yung plus sign. Tapos sa wallet, ayan, tapos withdraw. And then, go to bind. I-bind nyo lang yung inyong GCash account. Yung pangalan, tapos yung GCash account number. I-double check nyo na lang din yan guys. Baka magkamali ho kayo, mahirap na sayang yung account. Alright, so mukhang kulang yung deposit natin, no?
magde-deposit ulit tayo mamaya para at least makapag-upgrade tayo ng land para makapagtanim tayo ng mas mataas na yield ng crop. Okay, ano pa yung pwede natin i-discuss? So far, yun lang muna sa mga susunod na videos natin. Iba naman, siguro sa withdrawals or sa iba pang strategy para makatulong tayo sa ating mga katropa na sumali dito sa laro na to. Kamukha siya ng guys, ng Lele Gold at saka ng Crazy Fishing Game. Gold Farm, kamukhang kamukha niya. Okay, so may tendency ba na maulit yung nangyari? Yes, kasi posible na yung developer na ito. Baka sila rin yung developer 2 years ago. Year 2022 yung Lele Gold tsaka yung CFG. Nagkataon lang, nagsara talaga. Actually, sustainable naman yung project, yung platform. Kasi may pagkukuhanan sila ng ipamabayad sa member Ang nagiging problema lang nito is saturation at hype. Pagka hindi nag-ingat na naman yung mga members. Siyempre, parami magiging member na. Mag-iingay na naman. Posible ba na maging kasing ingay ito ng Lele Gold at ng Crazy Fishing Game? Posible kasi hindi naman lahat naging member Yun nga lang, maraming mga bagong member na walang idea sa nangyari 2 years ago. Ang mga magiging member na ito na bago, sila yung mga hype ulit ngayon. Pero sa mga nakakaalam sa totoong nangyari sa platform, ito ay isang copycat website lang din naman na sa nangyaring website at platform ni Lele Gold at Crazy Fishing Game noon Pero, yung hinahabol kasi natin dito is magatasan natin yung platform sa early stage niya. Okay, marami kasi tayong mga katropa sa list, sa GC, sa group, kung saan nakaabang sa mga projects natin, mga risk taker. Ang tawag kasi sa mga project na to is, sabihin na natin, fly by night, scam, Ponzi, andyan na yan. Yung iba kasi, hindi naman kasi porke scam o Ponzi ang project, walang kita Wala kang kita pag late ka na sumali. Pero kung gagatasan mo yan sa mga unang stage ng platform, may kikitahin ka. Kung magaling ka pang mag-invite, bonus na lang din yun sa'yo. Pero dito sa DMC Trends, kahit panoorin nyo lahat ng mga reviews natin, lahat ng mga honest review natin dito, sinasabi natin. Red flags, sinasabi natin. Warnings, andun din, sinasabihan natin yung mga katropa natin kung kailan na magpupull out. Siguro, pasarapin natin tong platform. Maswerte na, 3 months, 6 months, magatasan natin to. Alright, so ito na muna guys, yung mga next videos natin, saka na lang, at least nasabihan ko kayo, this is just an introductory video. Samahan nyo ko sa ating bagong nilalaro. Sana maging kasing ingay ulit ito ni Lele Gold at sana magataasan natin to ng mas matagal na panahon. Advice na lang din guys, siguro, hindi mo mapigilan yung mga tao na mag-invite Hindi mo rin mapigilan yung tao na mag-hype at magpo-post ng kanyang kinita. So, wag nyo lang din masyadong i-exaggerate yung kinikita nyo dito kasi yung kitahan dito nun, ang laki talaga. Malaki guys. Sa farming, ang laki ng kita guys. Plus yung kung may control ka pa sa mini app, sa gaming. What we mean by saying control alam nyo naman, mini game, mini app, mga laro yan. Casino game yan. Pag may control ka, nasa iyo ang panalo. Pero kung wala kang control, wag ka nang maglalaro kasi baka eventually mag-overbet ka, over-leverage ka, revenge bet, gigil pa more. Matatalo ka lang dun sa mga mini app nila. Okay, so na-discuss na natin yung mini app. Ito, silipin nyo na lang. Kayo na pahalang dun iskarte kung ano ang feel yung ilaro dyan, laruin. Lagi natin sinasabi sa DMC Trends. Ang casino platform, walang puhunan yan. Ang panalo, kinukuha sa player, ibabayad kung saan natalo ang player, ibabayad niya dun sa panalo. Isa na yan sa pinagkakakitahan din ng platform. Okay, more on discussions sa mga katulad nito, sa mga parating nating mga video. Abang lang din po kayo. Sa mga gustong sumali, again, link natin bit.ly/farmerp2e. This is DMC Trend. Thank you guys for watching. Magandang umaga po sa ating lahat.